Hello mga kananay. Pork belly nga pala ang ating main ingredients for today's ulam. Nagpabili nga lang po ako ng 1.5 kilo ng pork belly sa palengke at ang sabi ko ay wag na tong hiwain. At bago nga po ang lahat ay gusto ko lang i-shoutout ang aking suki sa palengke na si Aday Samson na nagtitinda ng baboy dyan sa palengke ng Pulilan. Shoutout sa iyo, Aday! At mabalik tayo sa ating lulutuin. Bali ang ginawa ko sa hiwa ng liempo ay ganito kakakapal. Dahil kasi habang niluluto natin siya at pinapakuluan ay unti-unti ring liliit itong ating karne. Kaya ganito yung thickness na gusto ko. At sabay naman nun ay tinanggal ko na rin yung balat kasi hindi naman na kailangan yon. Una kong pinirito tong ating saging, pinapula ko lang siya at pagkatapos naman ay hinango at sinet aside. At sumunod naman itong ating kamote, pinirito ko rin at bahagyang pinalambot at sinet aside. Nagbawas muna tayo ng bahagyang mantika dahil isusunod naman nating ipirito itong ating mga pork belly. Prito lang natin siya ng bahagya at papuluhin lahat ng mga pork belly natin. At sa puntong ito ay nahuhulaan nyo na ba kung ano ang uulamin natin? Tama! Pork puchero nga po ang lulutuin natin for today's menu. Bawas lang po tayo ng konting mantika at mag-uumpisa na tayo mag-isa. Sa pagigisa ay uunahin natin ang sibuyas, susunod naman natin ang bawang, hintayin lang nating lumabas ang aroma nito at isusunod naman natin na lagyan ng patis. Sunod naman natin ang kamatis, mga 4 na pirasong malalaking kamatis ang hiniwa ko dito at tinanggal ko na rin ang buto. At naglagay din tayo ng pamintang durog na syempre hindi mawawala sa ating mga pampalasa. Sinunod naman nga nating ihulog itong ating mga pinirito na pork belly. At naglagay din ako ng 1 pirasong pork cubes. At haluin lang natin hanggang magsanib puwersa ang mga nilagay nating pampalasa. At naglagay din ako ng vetchin, mga 59,000 pieces. At nagdagdag na rin tayo ng tubig para hindi manikit sa ilalim nito. At sumunod naman ay nilagyan ko ng tomato paste. Tomato paste nga pala ang ginamit ko para mas maganda yung kulay tsaka magbigay din ng lapot dito sa ating nilulutong ulam. Haluin lang natin at patuloy na palambutan ang ating mga karne. Patuloy lang natin siyang pakuluan hanggang sa lumambot at naglagay na rin ako ng asukal para mabalanse na rin ang alat, pero ito ay optional lamang. Okay, testing at sa tingin ko ay malambot na to, malambot na yung laman pati yung taba niya. Kaya sumunod naman natin ilagay itong mga Baguio beans natin. Tapos sumunod naman itong pinirito nating kamote. Nagdagdag din nga ako ng tubig para level lang doon sa mga gulay natin. Sumunod naman itong matigas na parte ng pechay, pati na rin itong pinirito nating saging. Inayos lamang natin ng mabuti para naman maganda ang kuha sa camera natin. O diva? At sinunod naman natin itong ating repolyo. At isunod na rin natin itong ating dahon ng pechay. At sa pinakahuli, dito naman natin ilalagay ang ating pork and beans. Konting pakulo na lang at pwede na itong ihain. Ayan, at luto na ang ating pork belly pochero. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!